Hello mga guys! So ngayong araw na to ay gusto ko lang makipagkwentuhan sa inyo at may konting sharing. So yung madalas na encounter natin ng mga ganitong klaseng tao, it's either sa organization, sa community, katrabaho, at higit sa lahat, sa pamilya. So hindi maiiwasan ng ganitong senaryo or mga tao dahil alam naman natin ay nasa mundong ibabaw tayo at hindi pare-parehong mga ugali ng tao, kaya makaka-encounter tayo ng ganitong klaseng tao. O may mga time o malimit din tayo na tayo mismo ay ganito sa kapwa natin na hindi natin namamalayan. Kaya ano ba yung binabanggit ko? Ito yung mga negative na tao, mga toxic na tao. So, bago ang lahat, tanong, what are the dangers of negative people? So, ano ba yung mga dangers nito? Kapag tayo nakaka-encounter o tayo mismo ang negative o toxic na tao, alam naman natin tayo mismo, hindi tayo perfectong tao. Akala natin na okay na tayo, na perfect na tayo, pero hindi na alam na tayo mismo yung nakakasakit ng kapwa, tayo mismo yung nakakadala ng mga negativity, ng negative energy sa kapwa natin. So, yan. Ano ba yung mga dangers nito? So, yung mga taong ito, mga taong ganito, sila yung madalas na mahilig mag-criticize sa kapwa. So, yan. Una sa lahat yan. And, hindi natin alam na baka tayo, ganyan din tayo sa ating kapwa, na hindi natin alam na nakaka-offenda tayo ng ating kapwa. Tayo rin or may mga tao na sila mismo ay nagpo-pull down ng kanyang kapwa. So, number 2 yan. So, una yung criticism at pangalawa, ito yung mga taong nanghihila pababa. Kumbaga, ikaw ay nasa level ng, for example, sa office, ikaw ay mataas ang position mo. For example, ikaw ay team leader. And then, may isang kapwa team leader na inggit sa'yo kasi may possibility na pwede kang ma-promote ulit. So, itong kapwa team leader ay sinisiraan niya, dinidiscourage niya para magkaroon para maging low esteem or malose yung self-confidence nitong taong ito. So, isa yan sa mga tao na kung saan ay talagang danger yan. Danger, yung mga nag-criticize na tao, yung mga taong nanghihila pababa, at higit sa lahat, yung mga taong gusto na nasa depressed mode ka. So, yan. Yan yung mga klaseng tao na masasabi natin na yung danger sila. So, yung mga side effects na mga ganitong klaseng tao, yung mga toxic, mga negative na, alam naman natin kapag tayo nakaka-encounter ng ganito at for example, may kausap tayo or may kadil tayo na ganitong klaseng tao na toxic, na negative na tao, hindi natin namamalayan na absorb natin yung negativity niya. So, isang malaking factor na nagagawa nito ay nag-aano sa kalusugan natin. Naapektuhan yung ating kalusugan sa mga ganitong klaseng tao. Kapag tayo ay nagpadala sa mga ganito, ang mangyayari ay yung physical and mental health ay nagkakaroon ng effect hanggang sa ma-depress tayo. Tapos, yung mga iba, kaka-absorb ng mga negativity, may possibility na pwede tayong magkaroon ng high blood or heart attack. Worst, pwede tayong ma-stroke at bumababa yung immune system kapag tayo ay nakaka-encounter ng mga ganitong klaseng tao. Kaya mahirap talaga guys na kapag tayo nakaka-encounter ng mga negative na tao, mga toxic na tao. So, isipin mo yung halos araw-araw kasama mo siya. So,
Ayan, yun yung mangyayari sa'yo kapag ika nga, di ba? Sa isang basket na maraming, kumbaga, ang isang basket ay maraming prutas na fresh at haluan mo ng isang bulok, lahat ng mga yun ay mabubulok. Parang ganun din yun. So, kung kasama mo siya parati, may tendency na pwede kang mahawa sa taong ito. So, ang katanungan, how to respond to this kind of negative? So, una sa lahat, kailangan kapag ikaw nakaka-encounter ng magantong klaseng tao ay magkaroon ka ng limitations or boundaries. Madala sa kanilang mga emotions, yung kanilang mga pinagsasabi. So, kailangan may limitation, may boundary hanggang dito ka lang. Number 2, kailangan okay lang mag-respond. Pero huwag ka nang mag-react. Hayaan mo lang siya magsalita. Kasi may mga ganong klaseng tao na salita. Common ito sa isang community or sa isang opisina or sa pamilya mismo. Yung tipong magkikwento ng negative tungkol sa kapwa niya o sa'yo man, o baka sa'yo nga, baka may sinasabi sa'yo negative, nagkikwento sa'yo na kahit yung bagay na yun ay para sa kakabuti mo, ay sasabihin niya na hindi mabuti para sa'yo. So, yun, salita siya na salita, hayaan mo lang siyang magsalita. Pwede kang mag-respond, pero huwag ka nang mag-react mo sa sinasabi niya. Kasi, hayaan mo siya magsalita hanggang sa mapagod siya dahil meron din certainty na magkakaroon ng period yung kanyang sinasabi at paulit-ulit ang isang mapagod siya sa paulit-ulit niyang kwento. So, yan yung pwede kang mag-react, pero huwag kang wag mo masyadong seryosohin yung sinasabi nung toxic na tao na yun, yung negative na tao na yun. Kasi may mga time na naapektuhan tayo yung mga kwento niya, yung mga sinasabi niya. May mga time na na-absorb natin yung sinasabi niya. So, kailangan talaga ma-mindset natin sa sarili natin na kwento lang yan. Huwag mong i-take personally yung mga sinasabi niya. So, kumbaga, pasok dito at labas doon sa kabilang tenga. So, yun mo na toxic na negative na tao ay i-accept lang natin kung sino, siyang klaseng tao. Kasi, hindi naman natin mababago yung taong yun. Kasi, hindi mo siya pwedeng diktahan, hindi mo siya pwedeng baguhin, or kung naman yung mga gusto mong pagawa sa kanya, hindi mo mababago yung taong yun. Kasi ganun na siya eh. Tumanda siyang ganun, lumaki siyang ganun. So, let it be. So, hayaan natin maganda siya. Doon, dapat tayo mismo. So, ang mangyayari, kailangan, dapat nasa positive mind tayo, nasa ganun ay hindi tayo madala doon sa kausap natin na toxic at kailangan, kapag tayo nakaka-encounter ng magandang klaseng tao, kailangan compose tayo, kalmado lang tayo. Hayaan natin siya magsalita, mapapagod din yan. So, yan. Yan yung mga dapat gagawin kapag tayo nakaka-encounter ng mga ganitong klaseng negative at toxic. Tapos, kailangan focus din tayo sa ating, kung meron tayong mga plans, kung meron tayong goals, focus lang tayo. Kailangan hindi tayo mawala sa ating landas kung nakaka-encounter tayo ng mga ganitong klaseng tao. Kailangan straight lang tayo at huwag natin papansinin yung mga pinagsasabi niya. Kasi kapag papansin mo yung mga pinagsasabi niya, mga negative things, yung mga criticisms, etc., ay wala, ay baka isang araw tayo yung magiging parang, kumbaga sa isang basket na puno ng mga fresh fruits, baka isang araw tayo yung magiging bulok na prutas. Kailangan din natin ingatan ang ating sarili, yung ating mental and physical health. So, anong gagawin natin? Kailangan iisip tayo ng paraan para ma-divert yung ating utak na sa ganun ay hindi tayo mahawa sa mga ganitong klaseng tao, yung mga toxic, yung mga negative na. Kung sobrang toxic na yung taong, yung negative na yung kausap mo, yung friend mo, kung sino man, may mga time na dapat talaga na didistansya ka na, iiwas ka na, at tumahimik ka na sa ganun ay hindi na maapektuhan yung mental and physical health mo. Kasi kung
magpapadala ka talaga sa mga ganitong klaseng tao, ay walang mangyayari sa'yo. So, talagang pati ikaw ay malulugmok, ika nga sa kumunoy nila. At kapag ikaw ay nag-give in, tuwang-tuwa pa yung mga taong yan, at dahil nandun ka sa kumunoy, lumubog ka, tuwang-tuwa sila dahil sila ay nasa angat at ikaw ay nasa ibaba. May mga ganong klaseng tao na ayaw magpatalo, ayaw bumigay, ayaw nila na nasasapawan sila. At kung ano man yung mga kanilang mga thoughts, yung kanilang mga pananaw sa buhay, para sa kanila yung tama. Ayaw nilang mag-accept ng negative comments kasi ayaw nilang nasasapawan. Kaya itong mga ganitong klaseng tao ay gagawa ng paraan para hilahin kang pababa, which is a very, very, very sad part kapag may mga ganitong tanong. Ang isang negative na tao ba ay pwedeng magbago? Ang sagot dyan ay oo. Kasi yung control ng mind ay napakalakas. Yung control ng mind, pwede siya magsabi sa sarili mo na, or let's say may conscience din tayo na nagsasabi na ito ay mali at ito ay tama. So, nasa sa atin na lang yung kung paano natin i-deal yung sitwasyon, kung paano natin gagawin yung natama yung ating sarili, kung paano natin i-approach yung mga gaya niya, nakaka-encounter tayo ng mga negative na tao, yung mga toxic na tao. Nasa sa atin na yon kung paano tayo makipag-deal sa kanila. So yun yung yung pinaka topic ko for today. Bakit ko ba na-share sa inyo itong bagay na to? Kasi nakaka-encounter tayo ng mga ganitong klaseng tao. Hindi man sa pamilya, sa komunidad, o kung sa trabaho man, or sa pamilya mismo. Sabi ko magandang topic ito pag-usapan, itong mga toxic at negative na tao. So, ano ba yung dapat gawin para ma-overcome mo yung mga ganitong klaseng tao? Kasi, hindi lang naman iisa ito eh. Marami sila. Makaka-encounter ka na isa, dalawa, tatlong tao. Talaga nakaka-effect ng ng kalusugan. So, isa sa mga paraan ko para alam mo yun, ma-overcome ko sila. Number 1 is prayer. So, kailangan, sa prayer life mo, kailangan, ililift mo kay Lord lahat ng mga undertakings mo regarding sa mga ganitong experiences. And then, kailangan makinig ka ng mga motivational and Bible, magbasa ka ng Bible. So, yun. Kasi kung hindi mo gagawin to, ay malamang ay malulugmok ka sa depression at magkakaroon ka ng sakit. And maganda rin naman makipagsalamuha ka or pumunta ka somewhere para mapagpag yung utak mo, mapagpag yung ano man yung nasa loob ng katawan mo. So yan, nakakatuwa lang din minsan itong mga taong ito kasi minsan pang nagkakwento sila, kala mo totoo. Actually, katang-isip lang nila. Kapag naka-encounter ka ng ganito at na-overcome mo sila, malalaman mo na lang na, alam mo yun, maisip mo na lang na nakakatawa yung kanyang pinagagawa, yung mga kanyang kilos. Hindi mo lang papansinin, hahayaan mo na lang siya. So, yun, ganun yung magiging kapag na-overcome mo siya. At pasok dito, labas doon, hayaan mo lang siya magsalita, mapapagod din siya. Hayaan mo siyang mainggit. Kung ikaw man ay umaangat, huwag ka magpadala sa kanya. So, kung mayroong kang plano, huwag mong gagawing dahilan yung mga pinagsasabi ng taong yun, yung mga negative na yun para ma-discourage ka. Hayaan mo lang siya magsalita.
Gaya ng kinakwento ko sa inyo noon dito sa YouTube, yung mga past, may mga vlogs ako na kinakwento ko sa inyo, yung pag-i-start ko ng YouTube. May mga taong nagdi-disagree sa gagawin kong ito, ayaw nila itong gagawin kong pag-YouTube. Pero nung dumating yung point na na-monetize tayo, na-amaze sila. O, diba? One sample lang yon. Kasi within the home, hindi na maiiwasan, may mga taong magdi-discourage sa'yo. So, kung ano man yung mga plans ninyo sa buhay, i-sarili na lang ninyo. I-keep na lang yung sa sarili ninyo. Huwag na ng pagkwento sa iba. I-focus nyo yung dapat nyong gawin dun sa plans ninyo sa buhay. Kung may plans kayong magtayo ng negosyo or mag-put up ng something or ano man, tumulong sa kapwa, huwag kayong magpadala doon sa mga sinasabi na mga negative na tao, yung mga toxic na tao. Kasi kung magpapadala ka, walang mangyayari sa'yo. So, kasama yan, mga taong ganyan na nagbibigay ng kulay sa iyong buhay. So, keep it up. Just go on and focus, stay positive, and most of all, pray a lot. So, yan ang aking advice para ma-overcome mo yung mga ganitong klaseng tao, yung mga toxic, mga negative na tao. So, yan ang aking vlog for the day, and thank you very much for watching. And to those first-timers, please don't forget to subscribe and pakiclick na rin yung notification bell at yung like button. Pwede kayong mag-iwan na inyong comments sa comment section below. Pwede kayong mag-iwan na inyong mga thoughts sa sinabi ko. And always stay safe. God bless. So, hanggang sa muli natin pagkikita. Kita-kits tayo. Paalam.